mga kahombre ko, kay gusgusin, pumunta raw si MG ng GMA Cavite upang interviewin ang mga asawa ni Casper. Si Makagago, tayo na ilalabas mo ba? Ako na maglalabas. Si Makagago, nagpunta doon sa ex-wife ni Casper, doon nag-i-interview. Alam ko lang na pupunta ka ng San Jose, pinakiliti kita dyan. Langiya ka. Sino ang nagsama sa'yo? Si Igme. Si Solis, si Papay. Ano ang pangalan ni Igme? Jaime Solis. Si Jaime Galisen Sonera Mong Solis. Parehas kayo. Kahit kailan, itong mga ganito niyang klase ng pagbabanta ay hindi ho natupad. In fact, mga kahombre ko, eto si Konsehal Igme, o yung dating konsehal na si Igme, ay matindi ho niyang siniraan, mga kahombre ko, kung naaalala nyo. Ikaw, Igme, sasabihan kita, eto, live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Ipaparade ko yung club mo, ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarataduhan mo. May pahang ka, Igme. Binabantaan kita. Binabalaan kita. Taniman kita ng mga taga-karami dyan sa club mo nang malaman ng mga taga-karami na may hindutan ka dyan sa loob ng club mo, may illegal trade ka dyan sa club mo. Umayos ka, Igme. Ikaw, mabuhay ka ng tama. Huwag kang makisawsaw. Sa mga hindi mo dapat sawsawan. Imagine ninyo, mga kahombre ko, gaano kasanay itong tao na ito na kahit ho negosyo ng may negosyo, sisiraan niya ng ganito. Ngayon, yung sinasabi niya na Na-topic natin yan, di ba? Yung nakaraan. Kasi hindi ko naman na-reactionan yan tungkol kay Igme. Na-topic natin yan na si Igme nga ay siya mismo ay sumusunod sa batas at meron siyang mga papeles sa kanya negosyo. Si Kulaong, alam nyo ba? Ito hindi ko nasabi noong pong na-topic natin yan tungkol kay Igme. Si Kulaong po, siya po ang meron talagang yung kung ano yung binibintang niya kay Igme, siya ang dating merong ganon sa club. May club po yan na ganyan noon. Na-raid yan ng NBI. Alam nila po genius yan. Alam nila, nila Bungo. Sila mga naglabas ng issue na yan noon Ni-raid. Doon sa condominium na yon, parang yung mga unang part ng unang floors ng condominium, parang commercial. Tapos, sa taas, condo. Ngayon, dito sa baba ng condo, doon may club si Kulaong. Tapos, kapag meron ng parokyano, yung kanyang mga, mga nagbebenta ng tilapia, doon makikipagbembangan sa condo. Parang doon na yung hotel. Yun po yung nalaman ko dyan noon. Alam nila Bungo yan sa kanila po genius. paparonda daw siya ng pulis, magpapapunta siya ng mga pulis, baka mamaya undercover na yung sinaserve ni Igme. Hindi rin ho na naman nangyari. So in short, nang istorbo na naman si Norman sa tao na merong negosyo, mga kahombre ko. Nakakainis, di ba, kung isipin mo. Ba't kailangan mo pang mang-istorbo? Di ba? Okay na nga ang lahat, di ba? Ano bang pakialam sa'yo ni Igme? Mangi-istorbo ka pa sa tao. Hindi ba, mga kahombre ko, kung isipin nyo, bakit ganon, di ba? Ayan ang sinasabihin nyo na mabuti at mabait. Isipin nyo, normal na tao lang. Gineganyan niya pa, di ba? Ang tinding mang-ipit ng tao na yan. Basta siya lang dapat ang the best of the best. Ever since, hindi ho siya pwede na siya'y second. Dapat siya lagi ang first. Kaya talagang dapat winawasak yan. Kasi nakakatakot ho na tool, no? Ang boses at salita. Kasi delikado, mga kahombre ko. Kaya better! Araw-araw dapat ipapaalala sa mga tao kung gaano katarantadong tao na ito. It's very important. Ayon kay Gusgusin, isa itong Sputnik. Pasok! Richard! Liha. Dali.
Sige, dito ka. Ayan. Kumusta, Kosa? Eto. Kumusta? Unang tanong. Anong pangkat mo? Sputnik. Sputnik. Kaya mo patunayan yan? Oo naman, boss. Okay. Totoo ba na ako daw, nung ako yung gobernador nyo, tagalinis daw ako ng inidoro? Malabo yun, boss. Ganon. Kumusta na buhay-buhay? Kalalaya mo lang daw kanina. Oo nga, boss eh. Ganon. Okay, ganito. Patutunayan natin yung talagang Sputnik ka. Okay, boss. Sige, babalik na rin ko yung camera. Pakitingin ng tato. Patingin ng tato. Nakasampa kayo dyan, boss. O yan! Sputnik! Putik! Sputnik! Putang ina ko may... Ano yan? FLM ba yan? Parang hindi naman. FLM, boss. FLM. Puta, ibig sabihin, anong ibig sabihin? Ano ang... Ayun, puta. Sputnik nga. Marami Puta. kaming may FLM doon, boss. Marami kayo doon. Ibig sabihin, respetado nyo ba sa FLM? Siyempre naman, boss. Ayan ha. Screenshot nyo na dali. Sputnik. Hindi, baka sulat. Baka ballpen lang yan, ha? Puta, baka naman mamaya, i-drawing lang natin yan, puta. Hindi, boss. Ha? Lawayan muna natin. Eto, may laway yan, ha? Ayan, basa. Ayan, boss. Puta, Oo, yan. Sputnik. Ayan, Sputnik nga. Ito yung gob namin doon eh. Dali. Ayan. Poke ng ina mo, makagago. Ano na? Kumpal yan eh. Iyan mo lang ako. Huwag kayong makikilala. Baba mo na yan. Sinasabi daw, wala daw akong tato. Bakit daw ako naging gobernador kung wala akong tato? Ibig sabihin, pag walang tato ba, batukin? O pag walang tato, yun ang tunay na matigas? Oo, boss. Totoo yan. Totoo ba yan? Yung walang totoong matigas doon. Yung walang tato. Bakit? Pagka maraming tato, ano ibig sabihin nun? Dyaryo. Oo, boss. Ginagawang libangan. Yung maraming tato. Alam mo yun, yung maraming tato, ginagawang libangan doon. Oo. So, ngayon, iliwanagin natin, tagalinis daw ako ng inidoro. Sabi ni Bakagago. Di, boss. Gobernador kayo doon. Ang mga tagalinis doon, yung mga bagong salta. Ganon. Wala pang pangkat. Wala pang pangkat. Yun ang tagalinis do. Pero, patingin nga uli. Reveal nga uli natin. Baka mamaya, nabura na. Puta, Sputnik nga. Yung iba nga, boss, FLM eh. Grabe, no? Puta, may FLM talaga. Yun na sila sabi ko. Sige, Kosa. Bababa ako, tapusin ko lang leg ko. Thank you, Kosa. Okay. At dito mga kahombre ko, makikita rin natin dito siya na nakasuot siya ng pangmason na t-shirt. Si Kulaong, yan yung talagang kahit na nakulong ang pa niya, parang itinataas pa niya yung sarili niya. 'Di ba yung ibang mga nakukulong nahihiya, na parang kapag nakulong at nakalaya, yung nagiging mahinahon, nagiging mabait, nagiging mababang loob. Si Kulaong nung nakulong, ginagamit pa niya 'to ngayon para gawing pagyabang. Ipagyayabang pa niya. Baka yung sinasabi niya madaming tattoo na nilangan yun yung tumakal sa kanya. Last 24. Nabalita na namatay na yung Sputnik na yan, nalaman sa laway ni Kulaong. Nako. Matatawa ka na lang talaga sa pinagagawa ng mag-amo na yan. Naalala ko na naman yung panahon na yan. Diba? RM Jabil. Okay, Ate Lina Barete, puro kasi sinungalingan ang lumalabas sa bunganga. Ayan tuloy. Kenkel, buti din natunaw balat ni Casper, nilawayan siya. Ate Laila Roden, dapat yan si Yama ipakulong din kasi alam niya yung pambubudol ni Kulaong sa mga OFW at mga mami. Ayun, tama naman. OFW Diary, Sir Mac, pinag-uusapan kanila Yama sa live niya. Umakyat pa nga ako dun kagabi eh. Ganun po talaga. Ang mga sikat pinag-uusapan. Napakatindihong gangster nito, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, meron siyang naging kaibigan daw sa loob ng kulungan na ang pangalan ay Leon
At ito ang sinabi sa kanya. Ito yung bago ako magsasalita, ito yung ako ha. Sputnik ha. Ha? Galing ako ng munti, you believe in person ha. Patingin muna nung Sputnik na tatak mo, Kosa. Ayun, ang laki ng tatak na nasa likod oh. Kaya dito isa. Kaya dito sa likod. Ayan. Sputnik. Kosa. Sinasabi, hindi raw ako Kosa eh. Hindi raw ako Sputnik Kosa. Narinig ba ako? Kami ba ako? Maliwanag, Kosa. Maliwanag ang boses mo. Ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong mga kaoga, si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang gobernador, ha? Tandaan mo yan, ha? Ang Sputnik, hindi para ipagyabang, ha? Siyempre, si Kosang Go, hindi yan magyayabang na siya ay Sputnik. Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto ng pangat namin para maging governor yan? Ayun. Ha? Nagigigil ako sa iyo eh. Dinadamay mo yung Sputnik. Hindi. Kosa, sabi Kosa. Alam mo, ikaw yung nagigil. Kosa, Nagigil. ang sabi. Nagigil ng muli sa mga talo. Kosa, ang sabi kasi ni Etong si Leon, yan ang numero unong yan, balimbing. Yan ang numero unong balimbing. Dati pa yan, kaya walang patol yan sa akin eh. Hindi ko pinapatulan yan eh. Ate Glenn Magramo, Ate Virgie, ayan, hello po hello po sa inyo. ni Makagago. Kosa, ang sabi kasi ni Makagago, Sputnik daw tayo. Eto Sputnik. Oo. Alam mo, nakaluguna ako. Ang ibig sabihin ng Sputnik, dapat makinig ka mabuti, makauga ka. Sumpang papatay, nasisigaw katulungan. Tama yan, Kami, tahimik kami. Yeah. Pero kapag yung pagkaroon namin, tinanamo, paglalagyan ka sa amin. Naku, hindi na ako may sabi niyan Kosa. Wala akong sinasabing ganyan, Kosa. Basta sinabi ko lang, Kosa, sinabi rito ni Makagago, Sputnik daw tayo, Sputnik. Gusto mo makita Sputnik? Asa ka? Sa San Pablo ka? Gusto mo makita tayo? Yari ka. Sir, ilang years kayo sa US? Tapos maya-maya ho, mga kohombre ko, biglang nagbagong ihip ng hangin ng leon na ito at all of a sudden, ito na ho ang sinabi niya. Dahil ikaw sinungaling ka. Paasa ka. Diba? Paasa ka eh. Akala mo talagang pandemic na hero. Hindi ka pandemic. Pandemonic na hero na magaling gumawa ng pandesal. Di ba, Baker? Di ba? Ako marami akong alam sa iyo, Marami akong alam, Ito lang masasabi ko sa iyo, Baka sabihin ng mga tao, binayaran mo ako, ito masasabi ko sa iyo, Putang ina mo, Norman Mahusit, putang ina mo, buwaking ina ka, Wala akong pakialam sa iyo, Tangina mo, ginawa mo akong timawa doon, umakyat ka sa TikTok ko, tapos sasabihin, di ba? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik. Sputnik ka. Tangina mo. Mahilig ka makipag-away, pero yung away mo, hindi mo naman kaya. Sa pagkakaalam natin, mga kahombre ko, ito ho si Leon ay nasabi ito dahil unfortunately, hindi siya binayaran ni Norman Gusgusin. Yan ang yung putang ng FLM yan, putang ina niyan. Sabi niya, ipagtatanggol ko daw siya. Tapos sabi niya, bibigyan daw ang 25. Putang ina, istampa akong putang ina ng kulang yun. Minula ko. Puro pangako, puro paasa. Putang ina niyan. Mamaya magla-live ako, mumurahin ko yan. Tinan mo, manood ka. So makikita ho natin dito
kung gaano kagunggong ang mga tao na ito. Di ba? Papangakuan ni Norman, maniniwala, tas afterwards ilalaglag si Norman. Hanggang kailan ba yan? Dapat kasi matuto kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay si Norman. Sa lahat ng pagkakataon, hindi okay si Norman. Lalo na pagdating sa mga pangako na yan, pagdating sa pera, don't believe in this guy, man. Ngunit, hindi lang ho si Leon ang nagka-problema dyan. Itinanggi din ho siya na mga in-interview natin na nakasama niya sa kulungan. So, tatanungin ko lang sa'yo, no? Sa'yo lang, no? Sa opinion mo lang, sa tingin mo, yung klase niya na yon na bilang siya ay isang inmate, do you think meron siyang potensyal na maging gobernador, yung ganong klaseng inmate na tulad niya? Wala. Dahil bago ka maging gobernador or ano, ang tawag doon Mayores. mayore, dapat bago sarili mo, iisipin mo muna yung pangkalahatan. Araw-araw niyo siyang inaasar, so hindi siya gobernador, tama? Ewan ko anong klaseng gobernador siya. Ngayon ko lang narinig yung gano'n eh. Sa kulungan kasi, mayores lang ang ano doon eh. Yung gobernador, ewan ko kung ulit yung gobernador na yun eh. So walang totoong gano'n? Walang gobernador? Mayores ang meron, tama? Mayores pang kalahatan kasi may mayor. Tapos mayores pang kalahatan. Meron pang mataas sa mayor, yun yung mayores pang kalahatan. Pero do you believe na siya'y gobernador? Sabi niya gobernador siya, boss, at mayores ata ibig sabihin ng gobernador. Totoo ba yun? Wala po. Sa jail po na ganito, kasi hindi pa po ito yung pinaka-highest na jail yung BJMP dito sa may Camp Bagong Diwa. Yung pinaka-mas malaki pa dyan na jail, dito nga yung Bilibid. Andyan po, pinakamatas po dyan, Mayores. Ang pagdating sa Bilibid, meron pang commander. Pero yung sinasabi po niya na ano daw po siya, gobernador? Walang gobernador po dyan. Wala po. Walang katunggulan siya, sabi niya katunggulang, magulang siya eh. So ngayon, boss, may question ako. So sinasabi nito si Norman Gusgusin na siya daw ay gobernador. Nakulong siya, if I'm not mistaken, sa city jail. Can you explain that, please? Pwede siguro naging gobernador siya baka sa kwerna. Sa pangkat kasi bawal manungkulan Ang ganun lang. wala kang tatak eh. Okay. Wala pang nangyayaring ganun. Pero sabi niya nga, Sputnik siya, tas sabi niya, gobernador siya na Sputnik. Pag-abi tatak siya. Kaso wala siyang mapakitang tatak. Ay bawal manungkulan yun. Walang ganon. Walang ganun. Wala. Ayun. Hindi po pwede. Malabo yun. At huwag niyo hong kalimutan. Baka nakakalimutan niyo na. Pinagpanggap niya rin ho si Casper na Sputnik daw. Pero magtataka ka pa ba, mga kahombre ko? Hindi ba? Para lang maparami si Casper. Tinawag niya ito. Ang iniisip niya, marami siyang bodyguard. So, 3 Casper ang tinawag niya. Casper? Edmundo? Ingkong? Wala sumasagot sa mga bata ko Tinawag ko yung 3, si Casper, si Edmundo, si Ingkong. Noong panahon na ito, mga kahombre ko, di ba, alam na namin, no, na si Edmundo at si Casper ay iisa lang. Pero, later on, na-realize namin, uy, gagi yung Ingkong. Si Casper din pala yun, mga kahombre ko, kasi yun yung sinabi nung dating partner ni Casper at ni Igme. Yun po ang pinantek sa akin ni Ingkong. Si Casper, Ingkong, Casper, same. Isa lang yun. Marami silang tropa eh. Kasama si Ingkong, kasama si Casper. So, na-realize namin na yung palang 3 pangalan na tinatawag ni Norman, si Casper lang. Diba? Like, crazy, di ba? Crazy, mga kaobre ko. At itong Casper na to, ito si Casper dito, nung pinakita nga itong tattoo, napagkaalaman namin, mga kahombre ko, kahit siya'y todo di takip and all, na si Casper din ito. Dahil kay Fuji News, nalaman natin na si Casper ho ito. Tingnan nyo, parehas ng daliri, parehas ng mata. Definitely si Casper lang ho ito. At pati boses, malamang, i-play natin. Yung walang totoong matigas doon. Basher, nandito na naman ako. Malabo yung boss. Sabi mo, 4 days lang. Ito. Sputnik. Sarap ng buhay. Gobernador kayo doon. Ang mga taga-linis doon, yung mga bagong salta. Talaga na to. Di ba? Nakakatawa, di ba? This is him. Pero,
Wala, kailangan mo talagang makulong. Hoyo ka na. Hoyo na yan. Pasok! Richard! Pa-Richard ka pa. Dago ka kita dyan eh. Dito naman, mga kahombre ko. Abay, nag-live ho si Norman. At ang sabi niya na naman dito, lilipad siya patungong Japan. Nandito ako sa Philippine Airlines sa lounge. Papunta akong Japan. Saan papunta to? Japan. Baka makita sa New York ako pupunta. Yan. Oh, yan. At syempre, dahil sa kaululan niya, no? Hindi niya ho ito sinasadya. Ito lang automatic sa kanya. Alam niyo yun? Ayan ho yung mga kademonyohan ni Norman sa sarili niya. Wala, na-demonyo siya. So, ang nangyari dito, mga kahombre ko, surprise, naipakita niya ho ng sagad ang plane ticket niya. At ang sinasabi niyang Japan, yun pala'y sa Davao lang. At iniyayabang niya, mga kahombre ko. Walang niya. Si Casper, naka-business class ang pote. Oh? Si Casper, Si Casper, naka-business class. Oh, nandito kami sa loob ng Philippine Airlines. Sa lounge. Oo, alam mo naman, pagka-lounge, pag-business class lang yun. Oo, kung hindi, doon ka maghihintay sa labas. Ngunit, mga kahombre ko, comfort class lang. So, ayan o, kitang-kita natin dito. Huwag niyo hong kakalimutan na from Isabela, kinasukusan niya ako kinasuhan kasi taga doon daw siya. Abay, all of a sudden ho, biglang taga Paranaque na daw si Norman. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Oh, Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. 2016, nagkasama kami ni Vice, ni Benjo Bernabe. Oo. Isinama ko siya, ihinarap ko siya kay dati, ngayon presidente na si Ferdinand Marcos Jr. O, dati, tatapos lang mag-senador and then tatakbo as Vice President. O, si Vice Mayor Benjo Bernabe ng Paranaque, hinarap ko mismo kay BBM yan, as in harap. May picture sila. May picture pa kaming tatlo. Hahanapin ko lang. Ginagamit kong Jaguar, yun ay galing kay Vice Mayor Benjo Bernabe. 2015, pagkasama kami bago magpasko. 2016. Yan. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo, kay ngayon Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. O Vice, thank you. Taga Paranaque na rin ako ngayon. Abay, nagulat kami at nangamba at natakot, mga kahombre ko, kasi wow! Kaibigan niya pala si Vice Mayor Bernabe. At sa kwento niya, mga kahombre ko, parang grabe. Napakarami nilang pinagdaanan sa isa't isa. Naalala ko tuloy yung kwento nila ni Alex Fabela. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan. Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. At dito ho, mga kahombre ko, ako'y nag-aalala. Hindi kaya ako'y tanga na o ako'y nauulaga na, no? Kasi hindi ko na maintindihan, ilang beses ba naging bata si Norman? Minsan kasi mapapaisip kang talaga. Ilang beses ba siya naging bata, ilang beses siya naging binata, at ilang beses ba siyang naging maedad na? Kasi grabe, mga kahombre ko, parang hinati-hati ho yung buhay niya. Kasi kung saan-saan siya lumaking bayan. So this is actually terrible, no? Pero at the same time, nakakatakot kasi sobrang dami niya kong connection. At isa na nga itong Vice Mayor ng Paranaque, si VM Benjo Bernabe. Diyos ko, nakakatakot to, mga kahombre ko. At dito ho, i-play mo na lang, inungkat na niya yung sa kotse. Di ba, binigyan kita ng binigyan mo. Hindi rin ho nagtagal. Naglabas ng isang pahayag o isang post si Vice Mayor Bernabe ng Paranaque at sinabing wala siyang personal na ugnayan dito. So itinatanggi ho siya ni Vice Mayor. Nakarating naman ho ito sa napakatinding sigusgusin at sinabi sa kanyang live na, Boss, ano masasabi mo sa statement ni Vice? Tama naman.
Pero hindi niya kinuwento lahat. Tama, hindi ko na yung kukontrahin. Claim niya yun eh. Tama, meron din ako resibo. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Pero huwag niyong kakalimutan, ang sinabi niya the day before ay, Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. O, Vice, yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. at meron din ho siyang isang governor na kilala daw niya, mga kahombre ko. Ay, shoutout ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. Meron nung isang netizen na nag-question kay Governor Attorney Jose Jing Gambito. At sinabi na parang wala naman siyang kaibigan o kilalang Norman Mangusin. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, lahat naman daw ay kaibigan niya. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.